Tatlong henerasyon ng magnanakaw. Yan talaga mga kababayan ang pinunto ni Kiko Barsaga matapos pong sumabog mga kababayan ang panibagong video ni Zaldico na kung saan Lord, hindi lang ang lolo, hindi lang ang ama, kundi pati apo mga kababayan. The third generation of the Marcos sabit na naman sa isyo ng napakatinding kurakutan. Kaya ang nasabi na lang ni Kiko Barsaga, nakapalaran ba daw ng isang Marcos talaga ang magnakaw sa sambayan ng Pilipino? Dahil sa bagong video ni Zaldico mga kababayan, umaabot daw ng 51 billion pesos na insertion ang naipuslit nito si Sandro Marcos mula 2023 mga kababayan hanggang 2025. Ayon kay Barsaga, malinaw daw na hindi ito simpleng budget irregularity, kundi pattern na di umano ng pamilya Marcos ang ganitong estilo ng pangungulimbat. Dagdag pa ni Barsaga, gaya na ng lolo, gaya ng ama, gayon din ang anak niya, gaya ng anak. Kapalaran ng isang Marcos na magnakaw mula sa sambayan ng Pilipino. Ay, Diyos ko. Ito po mga kababayan, ang pinagbasihan ni Kiko Barsaga na mga ebidensya kung bakit nasabi niya na pati itong apo ni Marcos Sr. mga kababayan ay magnanakaw. Panoorin niyo po ha. May bagong video na naman si Zaldico. Pag ilang part na ba ito? Part 5? Part 4? O hindi lang daw ang Pangulo ang may budget insertion. Hindi lang ang Pangulo. Si Sandro. Ang pati si Charis 50 billion pesos umano. Wow, nangyari raw ang mga insertion mula 2023 hanggang 2025. Grabe no? Mula 2023 mga kababayan. Hindi kasali ang 2022 dahil yung 2022 mga kababayan, ang budget na iyan, ginawa pa 2021, previous administration. So 2023, doon na siya nag-insert mga kababayan. Tuwing bycam, ang utos daw ni Sandro, ipasok ang kanyang mga proyekto. Grabe no? So si Sandro pala ang papitir dyan mga kababayan. Hindi nakakapagtaka dahil anak siya ng presidente. May buwelta agad ang kongresista. Gusto Buwelta lang agad. daw i-destabilize ni Ko ang gobyerno. Sino ba nagnakaw? Ay, ewan lang natin mga kababayan. Pero ang sigurado lang mayroong ebidensya sa Zaldico mga kababayan. More than 50 pages of documents mga kababayan ang nilabas ni Zaldico. At hindi nila madidinayan. Hindi nila madidinayan. Dahil recorded yan mga kababayan sa GAA. Permado ng kanyang ama. Nasa isabatas na yan mga kababayan. Isabatas na rin ang nakawan. Dinami-dami ng mga alegasyon. Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Dating presidential Ito na. Ebidensya. Labasan na ng ebidensya. Si Zaldico mayroong ebidensya. Spokesperson Harry Roque inaresto. Fake news. Fake news. Hindi naman yun inaresto mga kababayan. Although pinuntahan talaga siya ng mga kababayan ng mga otoridad doon. Pero hindi para arestuhin. Ang sabi, pumunta siya sa Vienna. Austria ba yun? Dahil doon daw sana siya mga kababayan dapat kumuha ng asylum. Mag-apply ng asylum dahil yan daw ang rules. Hindi naman siya inaresto. Etong bilyonaryo fake news. Sa the Netherlands, may question mark pa. 1 milyong pisong reward alok naman ng DOJ sa makapagtuturo kay Cassandra. Wow! Kung sana yung 1 milyon ninyo, pag-reward nyo yan sa pag-report ng mga corruption, kahit 100,000 lang, ang dami pang mapakulong. Ano bang pakialam namin dyan sa kasandaong na yan? Congressman Sandro Marcos idinawit na rin ni Zaldico sa budget insertions. Penpenko, Jake Cyrus. Romesback mga kababayan, tapos dinamay na naman ang mga Duterte supporter. Mga kongresista sina Ay, nako, Charis. Dina Asistio, pumarap na sa ICI. Etong mga animal na to mga kababayan, itong mga usual mga suspect. Ang sabi nila mga kababayan, wag niyong i-live stream. Humingi mga kababayan ng pabor na wag dong isa publiko ang kanilang pinag-usapan. Diyos ko Lord, ano na naman kababuyan yan? Alam ba natin transparency? Exclusive sa gitna ng mga alegasyon ng korupsyon, BIR pinabubuwag na ng tax expert. Pinabubuwag? Hindi. Nasa presidente kasi yan mga kababayan. Lahat ng itong mga
ahensya ng gobyerno. Lahat ngayon mga kababayan, malamang mayroon ng talagang nakawan, kurakutan. Dahil sa ano yan mga kababayan, namumuno. Mag-resign ka na lang, BBM. Isa pang exclusive DICT, meron umanong insertions mafia. Oo. Lahat. Kung sasabihin nila mga kababayan, ibuwagin natin ito. Lahat ng ahensya mabubuwag. Nasa leader lang yan. Isa lang ang dapat pa-resignin mga kababayan. Presidente, resign. Dahil siya ang nagtatalaga ng mga tauhan dyan mga kababayan sa mga ahensyang yan. Diyos ko Lord. Condes de Sagon idinawit. Si House Majority Leader Sandro Marcos naman ang... Ito ang ano ni Kiko Barsaga mga kababayan. Proof na nasabi niya sa pangatlong henerasyon mga kababayan ng Marcos, pagnanakaw pa rin ang issue. Pagnanakaw sa kaban ng bayan at pagnanakaw sa pera ng Pilipino. Sa latest video ni resigned Congressman Zaldico, idinawit niya ang presidential son sa umano'y multi-billion peso insertions sa national budget. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Hindi lang umano si Pangulong Bongbong Marcos ang may insertion. Mahilig talaga. May side bit pa mga kababayan si Bibio. Pinaganyan, pinapitik na kababayan. Pinapitik sa... Tingnan nyo. Bibig Bongbong Marcos ang may insertion. May pitik pa. Sa national budget. Kundi maging ang anak nito, si House Majority Leader Diyos ko Sandro Lord, Marcos. batang-bata ka pa. At marunong ka na. Ito ang laman ng pinakabagong video ni resigned Ako Bicol Party List Representative at dating House Appropriations Chair Zaldico. What do you expect mga kababayan? Nag-apprentice daw yan si Sandro Marcos tambalos-los mismo. At doon mga kababayan, unang-una pa lang nila doon, ang sabi na daw niya ni Sandro mga kababayan, grabe, ang kukurakot nila. Narinig daw yan mismo mga kababayan ni Glenn Chong. Nung pa sila mga kababayan, close pa sila ni na Admiral at saka ni na Bangag. Sabi daw ni Sandro na habang nag-a-apprentice kay tambalos-los mga kababayan, grabe ang kukurap nila. Tapos ngayon mga kababayan, well-trained na ba Sandro? Nag-post din si Ko sa social media ng umano'y listahan ng mga ginawang insertions ng presidential son mula 2023 hanggang 2025. By the millions, 100 millions mga kababayan. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.1. Halos lahat flood control tapos puro ghost project mga kababayan sabi ng ilan. 74 billion pesos at nitong 2025, 21.127 billion pesos. Siya may sabi Lahat ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro. Grabe may utos Feeling presidente ka Sandro. Na ipasok ang mga proyekto niya. Kalaunan ay Etong mga kababayan, ang buong pamilya kulong nito. Man daw ni Ko mula sa mga kontratista, nagalit daw si Congressman Marcos sa kanya noong pinag-uusapan na ang 2025 budget. Kaya pala ang sabi ni Sandro mga kababayan, itigil ang hearing! Itigil! Pati siya mga kababayan, napakaraming insertion. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi sige, ikanta mo na lahat. 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang nakulangan ang animal. Pasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at ayun mga kababayan, ang buong halaga. Nag-advance na sa kanya, meaning mga kababayan, contractor nagbigay na ng pera. Grabe corruption yan. Bakit mag-a-advance ang contractor sa kanya mga kababayan? Na unang-una, once na ipasa na yan sa Kongreso mga kababayan, wala na sanang hand ang congressman o mambabatas mga kababayan o senador. At in this part, si Sandro Marcos, once na napirmahan na yan, wala na siyang hand mga kababayan. Kung sino mang contractor dyan, bahala na kayo mag-implement dyan, DPWH, Executive Department. Kayo na ang mag-implement. Wala na siya sana mga kababayan role. Dito, nakapag-advance pa daw. Nag-advance na mga kababayan ang contractor. Nagbigay na. Ay, nako. That is tinatawag SOP for the boys. Patong-tong pats. Kailangan daw niyang corruption! In short. magsauli sa mga yon.
Agad namang naglabas ng pahayag si Congressman Marcos patungkol sa mga ibinibintang ni Ko sa kanya, kung saan ang marina itong itinanggi. Anya, kaya raw ng kahit na sino na magsalita sa harap ng kamera mula sa ibang bansa at magpakawala ng kasinungalingan. Dagdag pa ng Majority Leader, nais lang daw ni Ko na patalsikin ang Marcos Jr. administration para maabsuelto siya sa kanyang mga krimen. Pwede siyang talaga, maging state witness. O, kaya natin tanggapin mga kababayan si Zaldico as state witness o whistleblower. O whistleblower na nga siya. Basta alam natin hindi siya ang utak mga kababayan. Basta mapanagot lang yung nasa ulo. Kaya ka namin patawarin Zaldico. Basta ikanta mo lang kung sino ang mga mo amo. Ayon din umano sa internet. Alam na natin kung sino ang amo pero dapat talaga mga kababayan dumaan sa tamang proseso. Talagang masasakote. Pero habang si mga kababayan BBM ang nandyan, wala tayong maaasahan. Walang maaasahan. Kaya ang nararapat na ating sigaw mga kababayan, mag-leave ka muna step down. Hayaan mong gugulong ang hustisya. Nakababatang Marcos, nakipagkasundo na raw si Ko sa mga makikinabang sa pagbagsak ng administrasyon. Pero hindi ito pinangalanan ng Majority Leader. Nagpaalala rin si Ko Duterte na naman ang may kasalanan. Congressman Marcos sa publiko na ang pinag-uusapan dito ay si Ko na wala na raw kredibilidad at nagnanais lang i-destabilize ang gobyerno. Destabilize tapos mayroong mga resibo, Sandro. Wala kang resibo. Si Zaldico meron. Alam na rin daw ng mga Pilipino na si Ko ay mga Pilipino na naman ang kanilang mga kababayan, kinukot. ang utak ng flood control scandal. Utak! Sa tingin mo, kayang i-orchestrate mga kababayan ng Zaldico? Isang tao lang mga kababayan ang napakalaking kurakutan na ito? Sa tingin nyo, siya ang pipirma sa huli? Yung tatay mo, yung tito mo na si A. Yung pamilya nyo. Yan ang talagang may control nito, Sandro. Kaya pang iinsulto na lang daw ang sinasabi nitong wala siyang nakuhang kickback mula sa mga maanumalyang proyekto. Ayan, yan? Kaduda-duda din yung sabi ni Zaldico mga kababayan, pero papalusot na lang yun Umaasa siguro si Zaldico mga kababayan na malulusatan pa niya yan na Pero hindi tayo naniniwala na walang nakuha si Zaldico. Gayon pa man, itong pinasabog niya mga kababayan with all the supporting documents is verifiable naman mga kababayan. Tulad ni Congressman Marcos. Ito pa ko! Isa pa itong ko Kulot! Nananawagan din ang ilang kongresista na umuwi si Ko. Bakit? Itong mga reject mga kababayan ang pinagtatanong nyo media. Saba! Ano maaasahan nito si Saba? Anong kampi ito kay Bangag mga kababayan? Dahil si Bangag nga ang nagpalaya nitong si Dilimaw Junel? Okay na po si AI ang video. Hindi po natin alam Hindi po natin alam. Walang nagtatanong sa'yo. Media lang. Kaya kailangan. Wala rin kami paki sa Dilima. Talaga, in person. Oath. Ano sa tingin mo, Dilima, ang mangyayari kung uuwi siya dito at babanggain niya ang presidente mismo? Sabihin niya yung pwede niyang sabihin, yung gusto niyang sabihin. Hindi kami naniniwala ng AI, kaya nga pinaiimbestigahan natin dahil tingin natin. Isa pa tong titinyo mga kababayan, Tonyo Tinyo. Tonyo Tinyo. Sounds like may sustansya, may laman. Ang mga sinasabi niya kahit hindi pa itong mga buisit mga kababayan, tingnan nyo, talo to, supposedly mga kababayan, ay pasok talaga mga kababayan ng Bangag administration, Hindi ito nanalo sa party list, kumelected siguro yan mga kababayan na naman, Di ba bigla-bigla yung napasok bigla, tapos yung kulot doon, At etong titin nyo, ito mga naghaharing uri ngayon mga kababayan dyan sa Kongreso, kasama sina Percival, Dilimaw, itong mga salot sa lipunan mga kababayan. Mahirap na kasing siguraduhin ang authenticity ng mga video ni Ko. Kahit pa AI yan, pero andyan ang mga dokumento. Hindi nila madideny na pinoint out na mayroon talaga existing yung mga document. Pat talamak na ang AI-generated videos ngayon. Para sa Agenda, Joe Navarro, Billionaire News Channel. Hindi mo pinakita ngipin mo, John. Idinawit din ni Zaldico si Justice Undersecretary Jose Cadiz Jr. sa umunoy multi-billion peso insertion sa national budget. Ayan na, ang dami nang nandamay mga kababayan. Ito, massive talaga. US State Department inanunsyo na pervasive corruption in the Philippines. Ngayon si Cadiz, pero hindi pa naman daw siya iniimbestigahan ng DOJ. Narito ang agenda report ni Elijah Bonzo.
Kakampi. What do you expect? We have no jurisdiction. Ito yung ginisa ni Marcoleta, mga kababayan. Sa harap ng doon sa Senado. Yan ang tugon ni Acting Secretary of Justice Frederick Vida sa tanong kung iniimbestigahan na ba ng ahensya si Justice Undersecretary Jose Jojo Cadiz Jr. Idinawit kasi ayaw nila imbestigahan, mga kababayan. In resigned Congressman Zaldy Co si Cadiz. Paano pa kayo naging Department of Justice na namimili kayo ng justice? Bilang bagman umano ni Pangulong Bongbong Marcos. Paliwanag ng DOJ, bagman ni Marcos. Opisina ng Ombudsman ang may kapangyarihan at responsibilidad na imbestigahan ang mga wala ba kayong internal dyan na investigation? Dahil under na sa inyo yan gaya nilang public officials. At anito, lalo Boying wala na naman. silang ginagawang investigasyong pang-administratibo. Andar na naman si Boying. Ito si Boying, mga kababayan, kung uunahin pa rin niya si VP Sara Duterte dito. Nag-uumapaw na itong mga ebidensya ng mga kurakot, mga kababayan. Overwhelmed na siya, tapos uunahin pa niya si Sara. Animal na talaga itong si Boying Ying. Nanatili sa pwesto si Cadiz. Pero he is on leave, no? Actually, he applied for a leave of absence since the 17th, no? Pero in view of yung work na wala kayong internal investigation, Manong? Dito, na-approve ko yung leave niya 21. Leave from his duties lang daw ang probisyon ng LOA nito at walang application for travel authority kaya hindi naman daw ito mangingibang bansa. Ewan lang natin. Si Bunoan nga nakatakas na. Tatapos ang leave ni Cadiz at ayon sa ahensya, aalamin pa nila kung agaran din ba itong babalik sa trabaho. Ayon kay Vida, walang partisipasyon si Cadiz sa lahat ng ongoing investigations ng DOJ sa mga kasong kaugnay ng flood control scandal kahit noong panahon pa ni Ombudsman Boying Remulla. Nung nagpa-convene po niyan sometime in August Ito itsura nito, no? Parang din, mga kababayan, no? Something is kaduda-duda rin sa kanya. Then Secretary, now Ombudsman Boying Remulla, for all the USECs and ASECs of the department to help in vetting yung mga information na dumadating. Dalawa po kami. Ako po, kasi may iba po akong tasking kay then Ombudsman, pati po si Jose Cadiz, dalawa po kami na hindi na-assignan. Ay, tsura, wala jablo din ang tawa, mga kababayan, no? To interview and wala ang mata. The witnesses. Ang sclera, mga kababayan, reddish. Kumpiyansa raw si Vida na hindi maapektuhan ng isyong ito ang integridad ng DOJ. He is already on leave. No? So, and definitely under my leadership. Under your leadership, hindi mo iimbestigahan. Hindi magkakaroon ng involvement. Considering the allegations already proffered out in the public already. Diba? We will maintain the independence. We will maintain our resolute conviction and belief that we need to bring this to the end. Si Cadiz bring to the end, wala. Hindi mga iimbestigahan. ang may hawak sa immigration at OGGC cluster ng ahensya na sa kasalukuyan ay hinahawakan rin muna ni Acting Secretary Vida. Para sa agenda, Elijah Bonzo, Billionaire Channel. Massage, akala ka massage ang message pala. Hindi haharangin ng Malacanang ang anumang investigasyon kay Justice Undersecretary Jose Cadiz Jr. Otot ninyo, hindi haharangin. Kasunod yan ng akusasyon. Natural yan ang sasabihin nyo. I-anunsyo nyo ba kung haharangin nyo? Para kalunsyo nga yan, walang aamin, mga kababayan. Ni resign Congressman Zaldy Co. Kahit pa may investigasyon dyan, mga kababayan, lulutuin na naman yan. Ang bagman ni PBBM. Yan, bagman ni Bangag. Eto pa, etong number 1 na lukaret, mga kababayan. Malayang imbestigahan si Cadiz basta't mayroong ebidensya. Hearsay lang din kasi anya hanggang ngayon ang mga pahayag ng kaya nga imbestigahan kongresista. Ano ba purpose ng investigasyon? Para i-verify ang hearsay. Ayun, pinatakas na siguro yun, mga kababayan. Na-implicate na si Bangag. Umarap na sa ICI ang mga mambabatas na sina Arjo Atayde at yan, Maine Mendoza. na Asistio. Matapos silang eto na ang Aldab, mga kababayan. Ang galit na galit dito kay Arjo dahil sinira nyo ang tambalang Aldab.
Awit sa flood control scandal. Kapwa sila humiling ng closed-door meeting. Ayun. Closed door, nakawan, closed door, tapos investigation, closed door. Ano ba na to? Ian Maghanoy. Kabilang sina Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde at Caloocan City 3rd. Grabe, no? And then, ang yaman-yaman daw niyan nila mga kababayan. And, diba? Yung history ng kanyang tatay. Ito ba yun mga kababayan na sindikato daw dati? Tapos naging mga kababayan, naging politician. Tingnan nyo ang yan, history mga kababayan sa lang din. Yung makikita mo dyan sa YouTube. District Representative Dean Asistio sa mga inakosahang kumubra ng 10 to 20% na kickback mula sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. Base yan sa unang ikinanta ng tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya sa Senate inquiry kaugnay sa flood control scandal. Sa unang pagkakataon, humarap ang dalawang kongresista sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pasado alas 9 ng umaga nang naunang dumating si Atayde. Agad din naman siyang sinundan ni Asistio. Itong ICI, ang sabi nila, ila-livestream nila mga kababayan. Bakit hindi? Bago pa man ang pagdinig, kapwa nila muling itinanggi ang akusasyong pagkakasangkot sa flood control scandal. Natural, may aamin ba? Sa parte ni Atayde, iginiit niyang hearsay lamang ang mga alegasyon. Naging emosyonal din ang kongresista ng depensa. Artista Artista. Magaling ng magdrama. At negosyanteng si Art Atayde na siyang itinuturong bagman ng sariling anak. My father is also willing to go through the investigation. Wala po kami tinatago, hindi ako magtatago, hindi ako iiwas, hindi ako lilipad ng ibang bansa. I am here to thoroughly go through the investigation to fight for my innocence po. And innocence? Iginiit din ni Asistio ang kahandaang makipagtulungan sa investigasyon para malinis ang kanyang pangalan. Una sa lahat, wala akong katotohanan yon. Naglabas na po kami magugulat kami kung una sa lahat. Totoo yun. Ang sasabihin mo. Nung araw pa lang, nung September 8, na binanggit nila ito sa Senate Committee. Patunayan mo nila. Okay. Mas piniliraw na mga typical na answer mga kababayan ng mga kongresista na dumalo sa ICI probe para maiwasan ang anilay trial by publicity. Itong ICI mga kababayan, ang sabi, wala kaming nakikita na involvement ni Martin Romualdez. Bahala na kayo, ombudsman, maghanap ng involvement nitong si Romualdez. Ay nako, dyan palang mga kababayan, alam na this. Ng congressional inquiry. Inaasahan ngayong araw ang nakatakda ng live streaming ng ICI hearing. Pero hindi mo na ito itinuloy ng komisyon, gayong kapwa binigyan ng pagkakataon ng ICI ang dalawang kongresista na sumailalim sa closed door meeting. Closed door meeting, yan ang problema mga kababayan. Transparency and accountability. Ano na yan? Nagko-closed door meeting mga kababayan. Diyos ko, ang kurakot na ang akusasyon kurakot. Tapos itong investigador. Nagiging malaya silang makapagturo ng iba pang mga pangalang Oh Lord, sila na nga ang dinuturo. Magtuturo pa. Mano sa anomalya. Para sa agenda, Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Channel. Kung inakala ng marami na malakihan na ang kickback sa flood control scandal, nabunyag sa Senado ngayon na mas malala pala ang sinasabing bulsahan sa LOA scam sa LOA? Ano yan? BIR. Yan ang agenda report ni Dexter. Sa BIR? BIR na mismo mga kababayan ang kumukolekta ng ating buwis. Mayroon din, sigurado tayo mga kababayan, mayroon din focus dyan. Sa Blue Ribbon hearings, nabunyag na abot ng hanggang 25% ang kickback ng mga opisyal ng gobyernong isinasangkot sa flood control scandal. Pero sabi ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito, wala yan sa kalingkingan ng kickback ng ilang tiwaling opisyal ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Magkano pala kinikickback? Ang tinawag na bantay buhaya glasses, bantay buhaya? Tiniyak na hindi makalulusot sa kanyang paningin ang mga ganitong katiwalian. Nakakalungkot. Sana hindi naman sa sinasabi ko, pero sana mas malaki man lang yung pinapasok sa gobyerno Kumurot man lang ng konti, baliktad 70% ang dinadakma, 30% lang pinapasok sa gobyerno. Dahil ito sa pinatupad na letter of authority para mabulatlat ng BIR ang libro ng mga kumpanya na may questionabling obligasyon sa buwis.
Nagamit niya ito sa mali at lalong sinamantala simula noong nakaraang taon. Hindi lang mga Filipino companies ang apektado dahil maging ang European nanggigipit ng mga companies, mga kababayan. Business Chamber niya ay nagrereklamo na rin. Ang dati anyang target collection mula sa LOA na 6 billion pesos, umabot lang ng higit 2.3 billion ang pumasok sa kaban ng bayan. Yan ang sinasabi nilang mga settlement o amicable settlement. At ang 70% na dapat ay kasama sa koleksyon ng gobyerno, naibulsa na ng ilan. Naibulsa na? Sumugon naman agad ang Finance Department at BIR sa LOA issue at sinuspinde ang lahat ng field audit at related operations ng BIR. Giit ng Finance Chief, seryoso ang kanilang ahensya sa pagprotekta ng mga taxpayer at kanilang susuriin ang kanilang mga polisiya para hindi ito maabuso, bagay na suportado ng mambabatas. All I can do was just inform the new BIR commissioner about Yan o. Ano na talaga, mga kababayan, dahil ito sa ating namumuno ngayon. Sino ba naglalagay ng mga leaders dyan, mga kababayan, mga tauhan sa BIR, commissioner? Iba presidente? Lahat ito kuryente, mga kababayan. It will go back dito sa tuburan. And this time, ang tuburan, mga kababayan, ay yung appointing authority, which is the president. This issue na sana gawa niya ng paraan, which I would like to thank him that he took action right away. No, upon hearing for senators complain about this on the floor. So, on the floor! Ilagay lang muna siguro maging consistent sa policy na hindi alam kung hirap dumiskarte kung madaling dumiskarte kung wala talaga yung clear-cut policies about it, no? Pag ba nakaraan na yung mga nakaraang years ba, yung nakaraang taon ba na cleared na, pwede pang buksan. Ngayon, nangyayari, ganun, binubuksan pa rin kahit na cleared na. Kahapon, inihain na ni Senator Erwin Tulfo ang Senate Resolution number 1. Masikat na naman, basta Tulfo, mga kababayan. 80 na humihiling sa Blue Ribbon Committee na magsagawa ng investigasyon sa isyu ng LOA ng BIR at ang korupsyong bumabalot dito sa nakalipas na pamunuan. Umaasa si Ehersito. Nakalipas na naman? Baka isali na naman yan ng nakaraang administrasyon. May maglalakas loob ng mga negosyanteng lulutang para magbigay ng kanilang pahayag para hindi na maulit pa ang reklamong katiwalian sa BIR. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Abante, Liling! Sinuspindi na ng BIR ang pag-issue ng mga letter of authority matapos sumabog ang di umano'y paggamit nito sa korupsyon. Pero para sa isang tax expert, kailangan na ng bagong ahensya para mga siwa. Hindi natin kailangan ng bagong ahensya, kailangan natin ng bagong namumuno. Yan. Sa pagkolekta ng buwis, yan ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Ito kasing mga mga kababayan, kaya kumakagat sa korupsyon itong na-involvement din yan ng mga negosyante, mga kababayan. Dahil pumapayag sila Dahil itong mga kawani ng mga siguro BIR dyan, nag-o-offer, mga kababayan, na much lower na gastos kaysa sa magbayad sila ng tama. Hindi rin natin masisisi ang mga negosyante dahil pinapatay, mga kababayan, ng gobyerno ng buwis. Etong ating mga negosyante talaga, mga kababayan. Lahat na lang ng kababuyan na pwede nilang ibuwis, mga kababayan, ibubuwis na lang. Katulad na lang ginawa nito ngayon na recto, pagbubuwis sa online, puro mga Batman, mga kababayan. Batman. Yan ang tawag sa kanya. Isa yan sa mga mga kababayan, nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. Panahon para i-abolish ang Bureau of Internal Revenue. Anong ipapalit? Kahit pa'y gumawa ng bagong mga kababayan, ahensya. And then, si Marcos pa rin, walang mangyayari. Global tax policy expert na si Mon Abrea. Ito'y matapos kung ano magguni-guni, no? ng umano'y pang-aabuso sa letter of authority ng mga... Ang mangyayari niyan, papalitan lang nila yung pangalan, mga kababayan. Lord. Taga-BIR. Gagastos pa tayo. Para records ng isang taxpayer. Sa At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Abrea na maiiwasan ang korupsyon kapag hinawakan ang tax collection ng isang ahensya na pag-aari ng gobyerno pero pinapatakbo ng pribadong sektor. Yung recommendation natin is don't tell us na Don't tell us na
under na naman mga kababayan sa control of the office of the president. Ay nako. Dapat sa Singapore, not because, kasi madalas sasabihin nila maliit lang Singapore. No, it's the system, not the scope. Yung system kasi ni Singapore, independent talaga yung IRAS. They can issue an audit even to the Prime Minister or to any cabinet secretary. Para hindi mabiktima ng tinatawag na LOA kickback scheme, dapat malaman ng mga negosyante at iba pang taxpayer ang mga dokumentong kailangan isubmit kung magbabayad ng buwis. Giit ni Abrea, pwede ring questionin ang BIR kapag duda ang isang taxpayer sa LOA na in-issue sa kanya. From experience, the BIR will always assert talagang aggressive yung mga yan. But if you have all the documents, then there's nothing to fear. In fact, they have a tendency, nagsabit ka ng documents, mag-i-issue ulit sila ng notice. So you have to question that. Why are you pero ang system, and then Marcos pa rin. You issuing another notice or subpoena? I have complied already. Paniwala naman ni Abrea, mas madaling makulong ang taong sangkot sa flood control scandal kung kakasuhan sila ng tax evasion. Kasi unexplained wealth is prima facie tax evasion case. And Al Capone case is always a reference pagdating sa mga crimes na mahirap i-prosecute. Pinasuspindi na ni Finance Secretary Frederick Go at BIR Commissioner Charlie Mendoza ang lahat ng field audits at related operations ng BIR dahil sa kontrobersiya sa LOA. Para sa agenda, Attorney Grabe no, lahat ng ahensya, lahat ito mga kababayan, silipin mo yung DOH, marami dyan mga kababayan, isa dyan. Corruption dyan yung mga kababayan. Mismong mga partisipasyon ng mga ospital, nagkiklaim ng mga PhilHealth mga kababayan na mga ghost patients. Yan. Nagbi-bleed din tayo ng pera dyan. Department of Agriculture. Andyan mga kababayan, yung mga fertilizer, mga scam, mga ganyan, mga modus. Lahat mga kababayan. Itong gobyerno natin, puno talaga ng nakawan mga kababayan. Karen Jimeno, Billionaire News Channel. At nahaharap nga ang BIR sa issue ng korupsyon matapos isiniwalat ni Senador Erwin Tulfo. Bending dalo. Ay nako. Bidang-bida nila si Tulfo mga kababayan. No? Dahil isa yan sa magiging pinagpipilian mga kababayan na maging standard bearer ng mga Marcos mga kababayan sa 2028. Kaya pipi yan ngayon. Wala talaga yung masamang tinapay sa Marcos na sasabihin mga kababayan dahil magiging standard bearer ako. And then later on, kung mananalo, suntok sa buwan, absuelto ang mga Marcos. Manoy kickback scheme sa letters of authority. Ngayon pa lang, bidang-bida na nila si Marcos. Kaugnay niya. Si Tulfo. Makakausap natin ngayon si BIR spokesperson Brianna K. De Los Santos. Magandang gabi po sa inyo, Attorney De Los Santos. Good evening po, Katrina. Uy, tanggalin nyo na ito, excessive na pambubuwis ninyo. Opo. So, gaano katagal na itong isiniwalat ni Senator Tulfo na umano'y siniwalat as if naman scheme sa BIR? Is this something that the agency is admitting is going on? As we all know po, the new commissioner just assumed office last November 17, 2025. So, upon his assumption of office, may mga nareklamo na po siyang natatanggap sa mga stakeholders, and part of his priority agenda is to look into the issue on the LOA. So, bilang tugon po sa mga clamor ng mga stakeholders, nag-order na po si Commissioner ng RMC 107-2025 suspending the issuance of letter of authority. So, ano po purpose ng pag-suspend ng letter of authority? Ito po ay para mapagbigyan ng pagkakataon na papag-aralan ng existing audit program kung saan nakabase ang issue ng LOA. So with this process, pag-aaralan yung mga audit selection criteria para po maiiwasan po ang mga issues na nare-raise po sa ngayon. Kung tatanungin sila mga kababayan, parang ang ganda, ang dami na nilang ginawa mga kababayan para ma-resolve. And then, wala nangyayari pa rin mga kababayan ang mga kabalastugan. Ayun, okay. So ang tingin po ng BIR, itong BIR field audit suspension is enough? O ito po'y simula lamang dahil pag hinalukay pa po yan,
halukay ubi. Mas marami pa silang mahahanap. Pag hinalukay ubi. Sa BIR, ito po ay initial na aksyon ng aming ginawa para mapatigil kung ano man ang katiniwalian na mayroon na ginagamit ng LOA. So, sa pamamagitan nito, magkakaroon kami ng sapat na panahon para mapag-aralan at reviewin ang kasalukuyang policies upang magawa ng kaukulang reforma. Ang purpose nito is para mabalik ang integridad ng LOA for fair and efficient revenue collection. Ayun. Well, in my... ano ko rin na, bibilhin mo? Fair and observation and probably personal experience, ang nangyayari po kasi... Ito ang hirap dito mga kababayan, no? Itong mga ordinaryong Pilipino, sa pilitan ang mga kababayan, sa pilitan na nagbabayad ng buwis, only na nakawin mga kababayan ng mga kurakot. Pinapatay mga kababayan ang sambayan ng Pilipino sa pagbubuwis para nakawin lang ng mga animal. Ako ng problema ko, si Pinky po ang kasunod. Pinky Lacson? Ang nangyayari po, pag hindi namin maintindihan ang computation ng kinukubra po sa amin, parang wala nang paraan para malaman ano bang computation yan. At marami po sa mga accountant ni Campanilla ay mayroon na rin pong mga koneksyon sa loob kung saan kami na lang ang bahalang mag-usap. Parang gano'n, So, sila na nag-uusap. In cahoots din po yung mga accountant, yung mga pribadong accountant, na may kanya rin pong mga koneksyon sa loob ng BIR. What do you think? Nakakalungkot po yung ganong sitwasyon. Nakakalungkot. But para po sa amin sa BIR, we really observe the audit process po na itinalaga po ng batas. So, sa amin po, ang gusto lang po is ma-strengthen ang integridad ng audit process na binigay po ng batas sa BIR para mapasigurado po na ang tamang buwis ay mabayaran ng ating mga taxpayers. Tapos, para nakawin lang din. So, may iba pa ho bang problema kayong nakikita sa ahensya ngayon? At sa ngayon po, ang walang problema sa kanila. Perfect. Ng ating ng bagong commissioner na nakitang mga challenges ay kailangan po ma-improve ang digitalization process ng BIR para ma-modernize at mapadali ang pagbayad ng buwis. Isa rin po is kailangan din namin masigurado at mapatibay ang integridad ng audit process. Okay. Meron po bang timeline? Ito pong suspension ng LTO? Ito ang ginagawa ng gobyerno mga kababayan, dahil kulang mga kababayan. Kulang ang ating kinikita dahil kinukurakot. Mas malaki pa ang nakurakot kaysa sa napupunta doon sa mga talagang pinaggastusan ng tama mga kababayan. Ang gagawin nila, dagdagan ng buwis. Sa halip na bawasan ang pagnanakaw mga kababayan, dadagdagan nila ang koleksyon. Napahirap sa sambayan ng Pilipino. Okay, at pagharap ng sabihin nating resulta ng inyo pong investigasyon. Ma'am Corina, we only have 1 day pa po since the suspension, and we will try to expedite the review of the audit process para po mapatibay po ang proseso para bumalik po ang integridad ng sambayanan sa letters of authority ng BIR. Ano naman? Yan mga kababayan, itong issue na ito, pumutok lang ito mga kababayan, under Marcos administration. Lahat ng mga kababayan, mga scheme lumalabas ngayon mga kababayan sa panahon ng Marcos. Anong masasabi po ninyo sa panawagan ng tax expert na si Mona Brea na buwagin na daw ang BIR? Ay, hindi naman po pwedeng buwagin ang BIR because taxes are the lifeblood of the government. So, hindi siguro buwagin totally. Reform. So, we do not support that. So, hindi pwede. Palitan na lang ang mga tao. Reform. Maraming salamat sa inyong oras, BIR spokesperson. Anong pinagsasabi nitong buwagin? Santos. Thank you po. Nagsanga-sanga na ang umano'y katiwalian sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Lahat nagsanga. Nasa spotlight na rin ngayon ang isang opisyal. Bakit? Sino kasing puno niyan? Yan lang mga kababayan. Bakit nagsanga? Dahil ang ugat, puno at saka mga kababayan, talagang haligay ng korupsyon. Andyan pa rin. DICT, na ayon sa source ng pati DICT, mayroong mafia, ay taga-kumpas daw ng mga tao at proyekto sa ahensya. Narito ang exclusive agenda report ni Hannah T.
Pero Diyos ko, every, mga kababayan section of our government, kung sisilipin mo, mayroong, kurakutan. Eto, DICT. Mafia na naman, Diyos ko. Anong meron dito? Insertions issue. Ganito rin sa DICT o Department of Information and Communications Technology. Ayon sa source ng Bilyonaryo News Channel, si DICT USEC Faye Condes de Sagon ang isa sa central players nito at bahagi siya ng di umano'y insertions mafia o pag-i-insert ng mga proyekto para makakuha ng porsyento roon. Yan ay may kaugnayan daw sa pagiging de facto secretary nito sa DICT. De facto, impacto. Dahil kadalasan, humahalili ito kapag wala raw si Secretary Henry Aguda. Ayon sa aming source, malapit si De Sagon kay John Dumantay na naging CEO ng Lancaster Technology and Development Corporation. Naiuugnay ang Lancaster ng mga Dumantay sa LDLA Trading na naging joint venture partner ng SunWest Corporation. Ang kumpanyang tied kay dating Ako Bicol Portland Representative Zaldico sa nooy DepEd laptop controversy noong 2021 kung saan overpriced pero outdated umano ang mga nasabing equipment na may halagang higit kumulang 2 billion pesos. Nakilala raw ni De Sagon si Dumantay dahil kay dating DepEd Undersecretary Treg. Ano yung kickback scheme ninyo? Paano nyo ginagawa yan? Ang ngayon nadadawit sa flood control scandal dahil nagpa-insert daw ito ng mga proyekto sa national budget para di umano'y magka-kickback si Education Secretary Sonny Angara. Si De Sagon Angara! Ayun mga kababayan. May pangalan na naman. Lobby umano ng appointment ni June Vincent Manuel Weeks Gaudan bilang DICT Assistant Secretary at Chair ng Pre-Qualification Bids and Awards Committee o PBAC para mabid out ang mga proyektong kailangan. Sabi ng aming source, pinaaalis daw ni De Sagon ng ilang back members kapag hindi umano nito sinunod ang kanyang orders. Nasa higit 10 kawani at opisyal din daw ang napilitang mag-resign o mag-retire dahil sa di umano'y sistema sa DICT. Agaran itong pinasinungalingan ni De Sagon sa amin. Sinungaling. At wala raw factual basis ang mga ito. Anya, pinasinungalingan. Wala siyang anumang kinabibilangang insertions mafia at hindi siya involved sa anumang irregular from the word of sinungaling, pinasinungalingan. Insertion o intervention sa DICT processes. Wala rin daw siyang anumang order na paalisin ng sinumang back member na hindi umano sumunod sa utos niya. At ang procurement processes sa DICT ay sumusunod daw sa batas. Dagdag niya. So malinis. Kung sila ang tatanungin para sa kanilang sarili mga kababayan, ang lilinis namin. Wala kaming kasalanan. Ang lilinis. Resignation o retirement na naganap sa instruction niya o anumang sistemang ito na attributed sa kanya dahil ang personal movements sa ahensya ay governed daw ng civil service rules at proper documentation. Unfounded din daw ang political influence sa lahat ng DICT decisions at lahat ng mga gawain daw sa kanyang opisina ay nasa legal, institutional at ethical boundaries. Wala talagang bahid ng kasalanan mga kababayan, no? Kung sila na ang tatanungin na. Para sa agenda, Hannah Key, Bilyonaryo News Channel. Samantala, clueless daw si DICT Secretary Henry Aguda sa umano'y insertions na nangyari sa budget ng kanyang ahensya. Una na kasing isiniwalat ni Zaldico na may 6.5 billion peso insertion siyang ginawa para sa DICT sa pondo nito ngayong taon. 5 billion daw ay napunta sa Free Public Internet Access Program ng DICT. 1.5 billion naman ay naalat daw sa e-government systems development. Pero walang ganun, sir. Insert sa in the 2025? Opo, 6.5. Natatay, no? Kasi within our NEP kami. Clueless. O malis na kayo dyan kung clueless kayo dyan. In fact, parang si BBM, ang pinapalabas mga kababayan, clueless sa kurakutan. Within our NEP kami. Yung budget na i-propose namin is almost the same NEP as 2025. Mga 17.8. More or less parang ganun. Pag-aaralan ni Aguda ang pahayag ni Ko at sisilipin daw niya ang budget ng DICT ngayong taon. Ngayong taon? Ngayon na! Noong Marso lang itinalaga ng Pangulo si Aguda. Ay nako, sige. Ay nako. Puro kurakutan ang balita mga kababayan. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.